Ito na, ang 2025 Honda PCX 160 Road Sync variant. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, your check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take your redemption. Just kill, no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep. 2 days ago mga ka-riders, nung dumating dito itong Honda PCX 160, hindi natin siya mai-review ng maayos kasi nga po, ayan, maraming motor na naka-hilera. So ngayon nagkaroon tayo ng chance kasi meron na siyang pwesto rito. Gigitna-gitna lang natin maya-maya para maikutan ng maayos. Ito po sa Road Sync variant, dalawang kulay lang po ang available sa kanya. Ito nga po, Earth Ageless White at saka yung isa po yung Matte Gunpowder Black Metallic. So ito po, standard version po ito. Ito po yung Vortex Red. Alam nyo, nung una mga ka-riders, kala ko bagong labas lang talaga ang PCX ng Honda. Hindi ko alam, matagal na pala ito. Mayroon pa pala itong first gen. So ito ho, 5th gen na to. Kung di ko nagkakamali, siguro yun yung 125cc. And then nag-evolve na nga po siya, nagkaroon na siya ng 150cc and then 160cc. And then ito nga po yung pinaka-latest variant niya, itong Road Sync. Pero syempre mga riders, dito tayo sa latest kasi ito po yung mas in-improve, mas in-upgrade, saka pinagwapo pa yung kanyang looks. Okay, nung huli tayo nagpunta rito, hindi pa nila masabi yung eksaktong price niya. So ngayon, meron na po siyang price. Ayan, sa mga interesado po ha, unahin ko na itong presyo. Yung kanya pong spot cash, nasa 152,500 pesos. And then 12,900 po ang kanyang down payment. Dito po ito sa Premio Santa Cruz, Laguna. And then sa installment po sa isang taon, 14,950. Sa 2 taon po, 8,805. At sa 3 taon naman po ay 6,760 monthly. Ayan po ang updated price niya ngayong May 20, 2025. Kung titignan nyo po siya, halos wala siyang pagkakaiba dun sa standard version na na-review natin kahapon. Lalo't sa kulay niya, pareho lang po silang pearl white. Pero pag nilapitan po natin siya, marami pong improvement na ginawa at saka upgrading. Unang-una, kagaya po dun sa standard, ayan, meron na rin po siyang V-shape na headlight. Yung kanya pong DRL nandito sa gitna, letter B. Nasa taas po yung kanyang turning signals na kadugsong na po ng DRL. And then naging split type po ang kanyang headlight. Kaya mas naging aggressive po yung kanyang look dito po sa front. Okay? Tigatlo po siyang diode sa kanya pong headlight, hindi po siya projector lang. So 6 na diode po yan, kaya malakas po ang ilaw ng PCX 160 Road Sync. And then sa kanya pong braking system, pasensya na mga riders, na-excite ako nung last time, kala ko dual channel ABS po siya. So single channel ABS lang po pala itong si Road Sync na 160. Nasa front po yung kanyang ABS, and then single disc na meron pong dual piston caliper. At ang kulay po ng mag wheels ay kulay bronze. Okay, may sukat po yan na size 14 dito po sa front. Ang kanya naman pong sukat ng gulong, 110/70/14, IRC tubeless po. And then naka-telescopic fork na front suspension. And then sa rear tire naman po ng Road Sync variant, ang size po niya ay nasa 130/70/13. And then maliit po ng 1 inch yung kanyang diameter, nasa size 13 din po. Kaya kung pagmamasdan niyo pong mabuti, mataas po yung position, naka-upright po yung kanyang handlebar. Kaya hindi po tayo pasubsob sa riding position dito po sa PCX 160. And then naka-single disc din po at single piston caliper dito po sa kanyang rear brake. At meron na rin po siyang traction control system. At ito ang isa sa kanilang in-improve dito po sa Road Sync Edition ng PCX 160. Meron na pong sub-tank na kulay gold yung kanya pong shock absorber dito sa rear suspension. Pero syempre, mas the best pa rin yung sa safety features niya, kagaya nga po nung
ABS at saka traction control system. Much better kung dual ABS po yan. Alam niyo naman ang trabaho ng dalawang yan. Nagtutulong po yan para sa safeness ng rider. Ini-prevent mag-lock up ng ABS ang mga wheels in case na nag-panic or emergency brake tayo. At syempre kapartner niya ang traction control system sa pag-monitor ng pag-ikot ng gulong ng ating mga motorsiklo. Binabalansin niya yan. Once na tayo po ay napa-slide o natulas, siya na po ang in charge para balansin ang ikot ng ating gulong. Wala na po siya mga decals mga riders ha, basta plain white ang kanyang kulay. Makikita lang natin syempre yung mga trademark ng Honda, kagaya po itong kanyang brand dito sa harap. Reflectorized po yan mga riders. And then dito po yung Honda Selectable Torque Control. At dito po sa kanyang air filter box, Enhanced Smart Power Plus na siya. At yung kanya pong emblem na kulay gold dito po sa side profile, PCX 160. Naka-emboss na siya. At ganoon din po dito sa kanyang footrest. Malapad na aluminum pero naka-chrome na rin siya. And then dito po sa crankcase, meron po siyang brand ng Honda. Wala rin pong kickstart ang road sync variant. Meron pong kill switch sensor ang kanyang side stand. Then same ng kanyang center stand. Same din po ng kanyang taillight, stoplight at turning signals. Hanggang sa kanya pong grab bar. Ganun pa rin naman po. And then pag maglalagay tayo ng top box, tanggalin lang natin to. Nandito po yung kabitan ng mga bolt. In case na lalagay pa po tayo ng extra pang bracket, ayan, dyan po yan ang pwesto niyan. And then same lang din po ng kanyang stock na muffler. Ayan, yung kanya pong plastic na head guard. Then dito kulay silver. Then oblong po ang shape ng kanyang muffler. 900 ml engine oil capacity. 120 ml naman po sa kanyang gear oil capacity. And then na-improve na rin po yung kanyang seat cover. Two-tone na siya. Gray po dito sa back rider seat at pure black naman po dito sa rider seat. And then meron po siyang stitch na kulay brown at double stitch naman po dito sa rider seat. And then malalim po yung kanyang shape. Magse-serve as stopper ng ating puwitan itong kanyang Malacamel back type na upuan. At maganda yung tabas talaga, oh. Nakahulma sa hita nating mga riders. At isa pa, malambot po siya mga riders. At manipis lang po ang foam dito sa back rider, pero malambot din po. Kaya komportable tayo pareho sa pag-rides. And then ganun pa rin po ang capacity ng kanyang underseat storage, nasa 30 liters. So obviously, kasya po dito ang isang full face helmet. Ito po yung medium size ha. Ay. And dahil nakahulma yung kanyang upuan dito sa taas, sigurado pasok na pasok po yan. Miski po yung mga XL, palagay ko pasok na rin ho rito. Hindi na yan, malaki pa space na natitira dito sa kanyang U-box. And then sa ignition system po ng PCX 160 road sync, ganun din po. Ito po yung kanyang knob. Wala nga lang po saksakan ng susi. Bali, emergency key po ang ginagamit kapag nagka-problema tayo sa remote. Okay, dito po yung tatanggalin tong cover. Nasa loob po yung kanyang pihitan. Dito nga pala sa kanyang ignition, ginamit na po ng Honda Smart Key System. Meron po yung remote control at saka yun nga pong emergency key. And then katabi po niya yung button ng seat and fuel. Same pa rin po ng fuel tank capacity, 8.1 liters. And then sa fuel consumption, 46 kilometers per 1 liter. Ayon po yun sa WMTC test method. At sa top speed naman po ng road sync, maabot po ito ng mahigit 120 kilometers per hour. Same pa rin po ng kanilang packet. Nandito po sa left side, pinalitan na po siya ng Type-C na charging port. Dati po kasi USB Type siya. And then malalim pa rin po yung kanyang box, kaya kasyang-kasya yung mga cellphone natin. Siguro hanggang 4 na cellphone pasok dito. And then isa pa sa kanilang in-improve, nagkaroon na po ng cover dito po sa kanyang dating naked handlebar. Napansin ko ay ang kulay black na lang yung kanyang handlebar kasi dun po sa unang variant ito ay silver siya. And then dun po sa CBS, ang kulay ng kanyang cover ay combine po ng gray at black. Dito po sa ABS, black and white siya. Mas bumagay, di ba, yung may cover. Kasi kadalasan po na naka-naked handlebar, pang ADB ang datingan yan eh. So ito, talagang pang sporty ang kanyang forma. Ito ang isa sa the best na na-improve dito po sa PCX 160 na road sync. Naka-TFT display na po ang kanyang instrument panel. Siyempre, colored na po yan para kang may tablet dyan na mas premium, mas vibrant at mas detalyado yung kanyang instrument panel.
At ang maganda pa po rito, pwede natin siyang i-connect sa ating cellphone through Bluetooth connectivity. Wala man po siyang built-in na GPS. So pag nakapag-connect na po tayo sa ating cellphone, download lang tayo sa kanyang Play Store. At syempre kapag nakakonect na yan sa ating cellphone, wala nang imposible. Marami na siyang ma-access na application. Then mapapansin nyo, hindi siya kalakihan, di ba? Mga 5 inches lang ang sukat ng kanyang instrument panel. At kahit medyo exposed siya, kasi maiksi nga lang po yung kanyang windshield, auto dim naman po siya. Pwede siyang mag-bright, pwede siyang mag-low beam kapag masyado pong maliwanag or madilim. Kaya pala mga riders, abangan nyo sa susunod. Gagawa natin ang comparison itong si PCX Road at saka itong si NMAX Turbo. Sa curve weight po, mas mabigat ng 1 kilong bigas. O ba't ba bigas? 1 kilo po. Ito pong si PCX 160. Nasa 133 kilos po ang kanyang curve weight. Ganun din naman po sa kanyang ground clearance. Pareho lang 134mm at 764mm na seat height. Same lang din po ng kanyang performance. Meron po siya maximum power na 15.8 horsepower at 8,500 RPM and 14.7 Nm of torque at 6,500 RPM. 4-stroke, single cylinder, 4-valve, single overhead cam, liquid cooled, fuel injected, 157cc displacement, and enhanced smart power plus na po sa kanyang engine. Another improvement na ginawa sa kanya pong switches and button. Dito po sa left side ng mga switches, okay, nadagdagan po siya dito sa harap ng isang button na passing light. Kasama po ang kanyang high beam, low beam sign. Switch on and off ng kanyang traction control system. And then ito nadagdag po, control or navigation ng kanya naman pong instrument panel. Yung kanyang mga indicators pag mag-a-adjust po tayo. And then syempre horn, kulay gray na button dito sa gitna. Turning signals. Then walang nabago po sa switches and button dito po sa right. Dito po yung kanyang idling stop, hazard lamp at saka electric starter push button. Hear the beating of a heart. They are calling you to rise from the limits of your world. Oh, with our dreams, we'll carry on. Chase the possibilities. They are endless if you seek. Nothing else can stop us now. Together we ride with one dream. Start your engines with the power of dreams. Beating in your heart. One dream, we ride as one. Oh, we are hope. Oh, we are love. For one dream, we ride as one. For our dreams, we ride as one. We ride as one. One love. We are one dream. We ride as one love. We are one. Kaya sa mga interesado, no, paano hinihintay nyo, pasyal na po dito sa Premio, sa Carros Laguna. Sila may pinakamurang presyo sa mga na-survey ko. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po. Life can open many roads. Choose